Hi guys! We're going to do this for the first time ever. Mag-react tayo sa music video ni Josh Cullen! FYI guys, lahat ng SB19 members ay naging bias wrecker ko for a specific era. For example, sa Go Up era, ang bias ko talaga is Justin, tapos naging bias wrecker ko si Stel. Tapos sa Alab, ang bias ko ay si Ken, bias wrecker ko si Pablo. Tapos from there, naging bias ko na talaga si Pablo. Tapos, eto na nga, si Josh Cullen naging bias wrecker ko sa What? Eh, dun pa man din sila mas lalong nag-boom. Dun ko siya naging bias wrecker sa part na kinuha niya yung kadena. Tapos from there, sunod-sunod na siya. Kasi aminin niyo, maangas talaga siya. At saka, siya yung isa sa mga taong talagang super protective when it comes to the fans and to SB19 family. Tsaka kung mapapanood niyo yung mga old interview na remember dun sa gay na interviewer. Tapos kung ano na mga sinasabi niya dun sa SB19, na nagsistart pa lang sila. Grabe yung sasakit ng mga sinasabi, pero talagang si Josh very protective, tsaka si Pablo, super protective niya. Kaya dun ko mas nakilala talaga si Josh. And without further ado, simulan na natin! Hindi ko pa napapakinggan ng buo tong kanta, yung chorus lang. Kinakagat ang ninanawa. Yeah, hanggang dun lang kasi nasa TikTok, Instagram siya, everywhere. And mahilig siya makipag-collab din sa mga, like, sa G22, Beanie, di ba? Yung mga nakikita nating videos. Ang dami kong intro. Wait lang tinatype ko kasi. This is Josh Cullen, 1999. Don't skip the ads. Parang it's giving... Is he talking about himself? Anyways, dito ako sa music video reactions. Like sa music video itself ako mag-focus. Hindi ko alam yung lyrics, guys. Ang ganda ng shot. Saan to sinad? Parang, obviously, sa ibang bansa, I think this is not in Manila. If I'm not mistaken, but let's see. You know I'll do. Napahiga siya sa kalsada! Ang ganda talaga. Mali, dila pala, dila. Ang ganda ng street shot. Ang ganda, maganda. I love it. Where is this place? Oh, shucks, umulan. Where is this place? It's parang Japan na Korea. Puro parang pumupunta sila lahat sa vintage shots. Kasi siguro 1999 nga. Kasi trying to go back in time eh. Oh, parang pala yung yung meaning ng song is parang nagtatago. Ba't ganun? Naiintindihan ko yung lyrics, what?
sa mga hindi nakakaalam ng kay Josh, medyo ano yung story niya, medyo malungkot yung kanyang background story. About sa parents niya, paano siya lumaki, yung kahirapan. Madami nakaka-relate dito sa story ni Josh. Oh my God. And also, si Josh yung isa sa mga pinakamalaki yung naging development ng boses. Kung super fan kayo ng since nung Go Up era nila hanggang ngayon, makikita niyo talaga yung range ng boses niya, tsaka yung pagbuka ng boses. Hindi lang ako ang nakapansin nito, kundi yung mga matagal nang nagmo-music video reaction talaga, ang dami din nakapansin. Napakaganda. Bagay sa kanya yung ano no, yung half lang, half white and half black yung hair. Tapos yung background pa niya is vintage tas vintage pa yung scenery. So, para siyang cartoon character, no? Takas ka na! Takas na! Talagang tumatakas. Yun nga ata talaga. Yung parang tumatakas. That's the goal, I guess. Makatakas sa situation. Kung hindi nyo kilala si Josh Cullen, oh my God, you guys are missing a lot about Josh Cullen. Madami kayong makipupulot din na words of wisdom. Kasi madami siyang pinagdaanan, tapos yung mga nakuha na din niya based on experiences in life. Dahil sa edad niya rin. You know, when he started dancing sa mga dance troupe, ganyan. And how he was raised, how he became so independent. And paano siya kumukuha ng iba't ibang, anong tawag dun sa, like, part-time gig? Racket. Yun, that's the word, yung tawag niya lagi. Yung lagi sinasabi niya. Kumukuha siya ng iba't ibang racket sa gilid-gilid. That's what he did para makasurvive. Ganda. Pakagwapo talaga din. Isa din to sa pakagwapo din eh. In person daw, gwapo din talaga si Josh. As in, pakagwapo. Paulit-ulit. Concert vibe. Oh. It's representing him. This shot is representing yung current niyan kasi nagko-concert na siya. Grabe. The kid is representing himself when he was little. Grabe talaga din. Pinagdaanan niya. Aww. Wait, ano sabi doon? Josh Cullen himself. Young boy Sophie, young girl, Nana Mir Nani. Production team. Executive producer, Josh Cullen himself. Oh, that's so cool. Maganda.
So, kung hindi nyo pa napapanood to, panoorin nyo. Tapos, baka maging bias nyo or bias wrecker nyo din si Josh. Si Josh ang pinakamadalas ko naging bias wrecker of all the SB19. Tapos yun nga, yung ilang beses ko nabanggit na yung bosses niya, yung sister ko kasi is vocal teacher yung sister ko. I don't sing, but she does. So, sa kanya na mismo din ang galing na ang laki ng improvement na nangyari kay Josh. And I'm so happy and so proud sa kung ano yung meron siya ngayon. Kasi grabe, hindi ko alam, but only if you guys only know kung ano talaga yung pinagdaanan niya noon. And yung, lalo na nung lumabas yung kanta ng Mapa, tapos nag-concert sila, lahat ng parents sila, lahat ng SB19 parents andun sa taas. Tapos dumating yung relative niya, grabe talaga yung iyak ko, same nung kay Ken. Oh my God talaga. Oh my God. Ito kasi yung mga pangyayari pag mga timbahay. Nanonood ka lang din sa mga vlogs ng galing sa ibang tao. So, please support Josh Cullen. Panoorin natin. Ngayon, magla-live ako dito sa YouTube channel ko kasi I'm gonna do, I'll stream his music videos. So, I hope you guys do the same thing, okay? I'll see you guys around. And if you're new here, welcome to my channel. Welcome to Diary of Tibbs Fangirling Moment. Bye!